Hello everyone! Here I am again. Ang ika nga, may ambition to teach online. Libre naman ito, kaya manood po tayo. If you can join me, like you to express yourself, to like it, and share it if you can. Thank you para marami pong mag-benefit sa ating post. Salamat po. Ngayon po, ang gagawin natin, nasabi ko na nga po yung A, 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 B, B, C, S, K, D, D, E, 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 F, G, J, K, H, H, I, I, E, J, J, K, K, L, L, M, N, O, O, A, P, P, Q, Q, R, S, T, T, U, U, A, V, V, W, X, X, Y, E, I, J, Z, C. Sorry. Okay. Ngayon po, yan po. Lagi po natin kakantayin sa bata yan. Kahit mula nga sa mula pa nasa ating sinapupunan pang ating ipinagbubuntis. O kahit lola kayo, kantahan nyo po yung siya ng anak nyo na may darating na apo nyo. Okay? Tapos po doon, hanggang sa narinig po yan. Honest to goodness, narinig po yan. Nagbabibrate po sa kanilang isip. Pag naipanganak na po ang bata, welcome, 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 welcome. Hi, I'm glad you're here sa mundo nating inyong pagkakalakihan. Okay? Welcome again, anak. Pagkapanganak pa lang. Thank you, Lord. At dumating na siya. Kaya doon pa rin po umpisa na natin ang ating, ituloy natin ang ating naumpisahang kapital sa pagtuturo sa bata hanggat at the very earliest age mula sa pinagbubuntis hanggang sa naipanganak na, ito po dapat. Yung pong AAA natin, everyday po natin kantahin sa kanila yon. Habang naglalampin tayo, AAA, B-Bay, ganun po Tapos, habang naglalampin po tayo, oh, you're wet, basa ka. Okay, papalitan ka ni mami. Okay? Kasi umiingit-ngit ka na eh. You're crying. Maybe you're hungry or you're wet. But you just had your milk. So, maybe you're wet. Oh yes, you're wet. Basa ka nga. Papalitan ko. Here comes a clean diaper. Halimbawa na. Kunyari lang, meron na akong diaper na hawak. Okay. Sasabihin niyo po, okay. I'll lift up your bum easily and check. Well, yeah, you're wet. So, untape the diapers. And then, hugasan siya. Abang inugasan, I'm making sure na malinis ka na. And you'll be smelling like nothing. It's so good, so sweet. Kaya po, ayan yun. Ngayon po, pag natapos niya napalitan, oh, you smell good, honey. You smell so nice. Okay, next time po, lalagyan ko ng aking manika na baby pa siya. Okay? Para hanapin ko lang po sa aking bodega. Kasi ang collection ko po doon, ando doon. But you'll see that. Kasi baby. Ngayon po, okay. I have two hands. Ganyan na. Kahit ano lang maisip nyo. I have two hands. The left and the right. Narinig po yan. Okay, Jack and Jill went up the hill. Here comes your Baba. Baba means your bottle. Kaya, you're sleepy. You're yawning. You're yawning. Okay? I rock you a little bit. But huwag mong aasahan lagi ito Kawawa si mami. Walang magagawa. Okay, pag nakita niyo pong antok, ibaba agad. Iayos ang kanyang higaan ng maayos. At nakakatulog po siya. Gagawin naman niya trabaho niya. Ngayon po, pag nagising na siya, oh, you're up, honey. Oh, you did not sleep long. Okay, but still, a little rest is a little rest that will do best for you. Okay. Wow, time for you to have your milk. Okay, I'll get it. Hold on. Narinig po lahat yan. Huwag tayong magkimi-kimi. Huwag tayong hindi madaldal. Yung magiging madaldal po, sorry, water ice, ay nakakatulong po yan. Nakakatulong po yan. Ngayon, habang binibigay nyo na yung dodo, siyempre, tinelek nyo, oh, that's right. It's not hot, it's not cold. Just good that you'll take it, okay?
Ngayon po, inyo ng papadodo. Possible, minsan karga nyo, pero huwag nyo pa mamimisahan yon, ibaba nyo po siya. Masasanay pong ganun yon. Hindi po hanggang pauubos yung bote. Pero po, ang danger po ng iniiwanan ng bote na nasa bibig ng bata ay very dangerous po. Kasi, baka po ko matanggal sa kanya, tumulo sa tenga, magkaka-infection po yan. Kaya ingatan po natin, make sure na ubos niya po yung gatas, o kung give up na siya, alam naman po natin kung gano'ng kanyang kakayahan eh. Pag ubos na po yan, oh good, you finish your milk. That's wonderful, you grow up healthy and strong. Okay? Kaya po doon, nakarinig na naman po yan. Nakarinig na naman po yan. Ngayon, sabihin nyo na, mag 2 months na siya. Ganun pa rin yun. A, B, C, D, E, F, G, A. Tuloy-tuloy po yun. Huwag nyo kakalimutan. Tapos pagka po mga 3 months na siya, talaga nakikipag-smile na po yan. Oh, I love your smile, honey. Is that a good morning po to mommy? I say, good morning to you too. Oh, good night. Have a good rest. Ganyan po. Lahat ng ikikilos natin, i-describe po natin sa kanya. Magiging matalino po ang ating bata. Ang ating pong anak. Hindi po magiging tail of the class yan. Sigurado ko po. Pag hindi po nangyari in 6 months na marami kayong nagawa sa bata from panganak niya sa 6 months po, makikita niyo po yan. Lalo pag 1 year old na siya. Ituloy niyo lang po. Habang naglalakad kayo o nasa kotse kayo. Oh, that house is so nice. Nakakakita na po yan by 6 months eh. I-describe niyo po where you are. Ang environment ko, look, it's snowy. Ang dami pumuputing white stuff. That's called snow. 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 Starts with an S. Ganyan po yan. Marinig po yan. Hindi po sayang ang ating pagod sa pagsasalita. Naku, yung bata, kawawa. Oo, tumatawid. Kasi nagmamadali. At malilate na siguro sa school. Alam niyo po yung mga concept na yan. Kahit po siya isang taon, narinig lang po yan. Second year niyo po, kailangan po yan nakakabasa-basa na talaga. Ng all my kids po, hindi to brag. Wala po silang 2 years old. Nakakabasa na po ng 1, 2 letter words. Kasi alam na po nila pag sumayo ng abo, alis, ayoko. Ganyan po. Oh, pag sinabi nyo, bilis, bilis. I-relate nyo po ang ginagawa niya sa maririnig niya. Ngayon, say, ando na po tayo, no? The 3 months, 4 months, hanggang sa 1 year siya, dagdagan po natin yon. O ngayon, siyempre, narinig na naman niya yung numbers, bago mag-2 siya, alam na po niya yung numbers niya, sigurado. Nakakabilang na po yung 1 to 10. At least 1 to 10 po, hindi mawala yan. Pagkatapos po, after that, ay mag-ano na po tayo, ABC, 1 to 10, shape and size. Oh, feel this, nak. Feel it. Feel. Oh, feel like, okay. This is triangle. This is square. It's a square box. Kudrado ito. Ito ang box na may kung ano-ano nakadrawing. Sabihin niyo po, ito ay bibi, yun ay rabbit, yun ay kung apple. Nakikita na po nila yan. Ang anything na new concept sa bata ay madadagdag po sa kanyang pag-iisip, sa kanyang utak. The brain is the storage of everything. Kaya po huwag tayo magsasabi ng masama. Ngayon po, nakasakay ka ng halimbawa ng nasa car. And mag-2 years na ulit itong bata. At nahinto kayo sa traffic light. O anong kulay yan, anak? Why are we stopped? Sasabihin niya, red. And what does red means? It means stop. Stop. That's why we are not going anywhere, but we are stopped. Completely stopped. That's the red. Okay, pag nag-go na, ayan. Go na, green. Okay? Hold on. It's green. We have to go. Green. Ano ang ibig sabihin ng green, anak? Go. That's why I went. Okay? Nag-yellow naman. Caution. Be careful, ibig sabihin. Kaya magdadahan-dahan ako. Ayokong apurahin ang pagtawid sa yellow lights. Ang yellow means caution. O pag-iingat.
para hindi maaksidente. Okay? Ganun lang po yan. Wala pong maaksaya dyan. Oh, tapos nakakakita na po yan, siyempre, no? Magto 2 years old na siya. Ngayon, kung na marunong na po siya magsabi ng numbers, nahinto kayo sa may bahay, uminto na kayo sa isang lugar na may address. Anong number yung building na yun, anak? What number can you see there? Sabi niya, 271. O, halimbawa kung 271. O, ano ang dulo? 1. Anong umpisa? 1. Yung concept ng anong start, ano ang dulo, anong nasa gitna? 7. Kaya alam na po niya ang caution, ang ibig sabihin ng umpisa, dulo, at gitna. Andun na po ang kanyang perception sa mga starting, ending, and middle. Okay? Ngayon po sa coloring man ba, ayan o, kamukha ng kulay ng t-shirt mo o. Tingnan mo, anong kulay yung t-shirt mo? Red. O, anong bahay anong bubong yung bahay? Anong kulay ang bubong ng bahay na yan? Red too, sasabihin ng bata. Alam niyong natutuhanan niya ang color factors. Okay, identifying colors. Ngayon po naman, siyempre, andar pa rin ang kotse. How come we are going still and I'm still driving, nak? Sasabihin ng bata, kasi wala pang red light o wala pang yellow light. At least alam niya po ang naituro ninyo. Okay? Ngayon po, pagdating naman sa bahay na, bumalik na kayo ng pinanggalingan nyo. Ano natutunan mo sa biyahe natin? My t-shirt is like the color of the roof of the house you told me to identify. O to recognize. Nakilala niya, pula yung bubong, pulo din suot niya. Okay, itim yung bubong, itim din yung t-shirt ni Mami. Ganun po yun, ha? Lagi po yung i-relate. Huwag po kayong manghinayang na gumastos ng inyong oras. Hindi po gastos yun eh. Kasi capital po yun. Capital investment po yan. Hindi po yan expenditure, ika nga. Hindi po yan ang masasayang. At yan po ang katibayan na ang batang marunong sa umpisa pa lang ay magiging head of the class. Matagaas, maganda po ang kanyang pakiramdam pag hindi siya bobo. Mga anak ko po noon, pag magkaroon pa ng one mistake sa page, Mommy, look, I have one wrong, I have one mistake. Hindi po ba nakakatuwa yun? Kasi very common sa kanila yung 100% eh. Okay. Ngayon, mag-ano na po. Asa na tayo? O nag 3 years old na siya. Dapat alam na po niya, nakakabasa na po siya ng 2-3 letter words. Sabihin nyo, ang F-O-R, for. Ibig sabihin, F-O-R, F-O-R, O-O-O-O-O, di ba? Ngayon, for. Yes, I'm for you. This is for you. This is for me. This is for you. Okay? Ngayon po, 2-3 letter words po at least sa age 3 years old. Nakakabasa po dapat yan. Nakakabasa na po dapat yan. Pagdating na po niya ng 4 years old, I don't know, in the Philippines, if they start at 4 years old sa kinder 1 or something like that. Pero sa Canada po kasi age 5 before they start. Or 4.5 pagka early born ka ng, say, up to February po ang cut-off date sa Canada eh. Kaya minsan 4.5 kamukha nung youngest po po, February born siya. Kaya 4.5 lang po siya nag-start ng kinder pa at 4.5 years old. Kaya bata po siya mag-graduate ng high school. Bata po siya gagraduate ng college. Hopefully. Kaya ganun din po ang gusto kong mangyari sa lahat ng batang matuturuan ng anyone who had listened to my post. Okay. Ano po? Ngayon, halimbawa po, sabi natin na alam na ng bata mag 2-3 letter words. Kasi sa 2 years old, alam niya po na dapat ang sounds of animals, size, shapes, colors. Alam na po niya dapat yan. Alam niya po dapat yan. At 3 years old, ang ABC, memorize na po niya dapat yan eh. Hindi po kayo maliligaw sa pagtuturo ng ganyan. At sigurado ko po, sabi ko nga, give me a child who is only 2 years old.
or 1.5 years old. 6 months. Give me time for 6 months and I'll show you what I can do. Hindi po pag yayabang yan. Studied ko na po talaga. Kaya, ang dami ko na pong naturoang ganyan, ang dami ko na pong hinawakang bata dahil we have a daycare center. Noon po, since 1988 to 2005, may daycare centers po kami. Imagine, isang daycare centers po namin is at least 40 kids. Isa po is 19 kids. From 19 months old to hanggang mag-grade 6. Kasi po dito ang bata, 12 years old, hindi pa po pwedeng lulubay-lubay sa kalsada nang walang bantay. Hanggang 12 po, kailangan nasa daycare pa siya sa off-school time. Pag nasa school po, okay lang siya na walang bantay. Siyempre, doon ang teacher. Hanggang grade 6 po yan. Hindi pwede pong naglalakad ng bata dyan na wala pang 12 years old, na walang kasamang adult. Dyan po nakita ko kasi 5 years old na may kilik-kilik na ng batang kapatid eh. Pero okay lang din po yan. That's our culture. Pero lalo pong magaling kung ang batang nag-aalaga, nakikilik na ng kapatid, ay may isasabi rin sa kapatid ang naituro ninyo sa kanya. Sabi mo sa anak niyo, turuan mo yung kapatid mo ha. Tinuruan kita eh. Turuan mo din yung natutuhan mo before nag 3 years old ka. Okay? Napakagaling po. Napakaganda po. Ngayon, siyempre sabihin mo na yung opposite niya, kamukha young and old. Bata, matanda. Pangit, maganda. Good looking and somewhat. Okay? Meron po naman diyang taas, baba. Mabango, medyo may amoy. Okay? Kaliwa, kanan. Lola, lolo. Okay, sa mga shapes naman po, andyan ang tatsulok natin kung tawagin or triangle. Quadrado, ang square, rectangle. Ano ba rectangle? Naku, hindi ko na alam sa ano ba po rectangle? Nakalimutan ko na po rectangle. Alam ko yung triangle, tatsulok minsan kung tawag eh. Ang bilog, ang cylindrical, malatubo. Tapos ang teardrop, parang luha. Yan po, ang mga hugis na kailangan ma-identify nila yan. At the age of 2 or earlier. At the age of 2, at maganda po magsalita na yung bata, kailangan po, masasabi na niya yan. Anong malaki, anong maliit, alin mabigat, alin magaan. Okay. Kukumpare niyo po dalawang bagay. Kahit po dalawang candy, o alin ang malaki, alin ang maliit. I'm not saying that tolerate eating candy sa kids. Menos candy po, para hindi po hyper. Less sugar, less hyperactivity po ang bata. Proven po yan. Proven po yan din. Kaya po sa daycare namin, hindi ka pwede magpa-snack lagi ng donut. Sorry, I'm not saying any brands anyway. Hindi po pwede ang matatamis. Make masustansya, celery, lalagyan peanut butter, tsaka raisins, ants on the log. Masustansya po yan. O kaya, kahit lang po yung tinapay ng peanut butter ang laman. Okay din po yan. Huwag na natin pausuin masyado yung matamis na bao sa tinapay ng bata. Kasi po, very sweet po yan. Lalaki siyang sweet taste ang kanyang hinahanap lagi. Okay? Tapos po, ano pa? 90 minutes lang tayo. We still have about 1 more minute left. 20 minutes lang po tayo lagi. Ngayon po, kung ano man po na ituro ko ngayon, dudugdugan po sa next po nating pagsasama ulit. Okay? Basta po, siguraduhin natin, talkative tayo sa ating bata. Huwag po tayong tahimik. Huwag po natin problema ng bulsa natin na idadamay natin ng bata. Huwag po. Okay? Let the nature do its own job. Okay? Ngayon po, malapit na tayo magtapos. Pero, another 15 seconds. Ano pa sasabihin ko? Basta patuloy po natin, ha? Okay? Like o share po para maraming matuto. Tuturo ko po naman ang halimbawa na pag nahirapan ng bata sa pagbabasa.
at sa matematika. Ang hindi ko lang po matuturo pagkanta. Kasi sintonado po ako. Kakanta nga po ako. Pagdating sa bahay ng bata, "What's that song?" sabihin ng nanay. "Oh, the teacher taught me this song." Kasi nga po, sintonado ko. Kaya ginagamit ko po, kung sino ang marunong na teacher magturo, sa staff ko po, siya magtuturo ng pagkakanta. Yun lang po hindi ko magawa to the best I can. Okay? Sintonado po ako yun. Hindi po ako naisabihin, I'm a monotone. Andyan lang. Pero nag-aaral po ako ng 2 series. Tapos na po pala. Sorry po. Bye for now. Bye.